question po kasi, I have a family po kasi na we're planning to build a house. Okay lang po ba na sketch lang po ba? Kasi gusto ko rin po sana ipa-help ako na approve from the bank. Paano po bang gagawin? Sa totoo lang, kailangan po talaga ng professionals. Pagdating sa anything about house, design and build, dapat po talaga mga architects and allied engineers. Tama ba ako, architect? Yes, actually, yung sa tanong niya, marami po kasi na-encounter na ganyan tanong na rin. So, it's good to answer this question once and for all para po maliwanagan ng mga netizens. First and foremost, si architect muna. Pag-usapan niya po yung budget, kung ano yung mode of financing, at yung target yung time para kung kailan nyo dapat simulan o kailan tatapusin. And in addition to that, yung pinaka-importante, syempre, yung requirement nyo. Ilang tao ba kayo o ilang ba ang family members? Ilang garahe, ilang CR, ilang floor, gaano ba kalaki yung lote mo? So, kumbaga kinukuha namin yung requirements ni client, including din sinabi ni architect na budget and time frame. Huwag po kayo magtatanong online para kayo nagka-canvas ng design. Maraming sasagot po yan, to be honest. At ang karamihan ng sagot po dyan is hindi po verified answer. And it would give you confusions kasi sasabihin nyo, bakit sabi sa online, ganito-ganito ang rate, bakit sa actual, pag nagkausap na kayo ng mga tunay na architects, iba na ang rate. Kasi po, ang mga yan, DIY. Sometimes nga, wala pa yung real architect, baka yung pucho-pucho lang ng mga kung sino-sino lang na marunong lang sa construction. So, wag po tayong magpabola sa mga ganon, kasi importante po talaga na we have to follow the building municipality procedures by hiring an architect, allied engineers, then may mga design procedures yan, may process, may mga calculations, and yun nga, yung approval nito, madami po pong steps. Kaya huwag kayong pumayag na para kayong nagpakonsulta lang sa tabi-tabi. Ano po yung next steps nun? Mas magandang pag-usapan nyo dun mismo sa site para makita na po kaagad yung terrain, yung contour, yung topography, at yung mga conditions. Then secondly, kapag okay na po yun, then you will engage the architect and then you will pay for his design service, which is according to the law naman po. And how much would be the cost kapag magpapadesign ako sa inyo? Well, yung cost po niya is hindi po nagkakapare-pareho. Gaya po na sinabi ko sa mga previous vlogs namin, the fee of the architect is dependent on the experience and the complexity ng requirement ng project. Like for example, no, sa amin, we have 3 categories sa construction. Sa design and construction, we have standard. Yes, that is something to do with the level of finishes. Yes, which is standard, then semi-elegant, and luxury. So, sa tatlong category na yon, meron po kaming matrices nun. Ano yung inclusive nun, ano yung exclusive, ano yung finishes nun. Then, from there on, malalaman natin kung ako ba gusto ko ng ganito kagandang bahay, pero ang budget ko pala ay kakakurampot. Hindi naman fair yon, diba? Kumbaga, ayon mo yung kagustuhan mo o yung dream wish mo dun sa budget mo. Anything you have to promote your company? At ano man po ang number, can you just invite us po para at least makikita namin kayo, visual po kayo sa social media and sa any platform ng SOCMED po? So we can be seen on our office, 13 MH Del Pilar Street, Gitnang Bayan 1, San Mateo, Rizal. And you can also find us online via ladesignstudios.online on our website. You can also email us at ladesignstudios@gmail.com. And we're also available in Facebook, Instagram, WhatsApp, and Viber. Even TikTok and Viber. At siya nga pala po, congratulations sa magandang review ng clients nyo sa Mandala. Maraming salamat. Sana po nakatulong. Yes po, maraming salamat po. Guys, i-follow nyo po si architect at si engineer, naway kayo po ay mag-inquire na sa kanila. They are very legit, LDS lang, saka lang po.